Simulan na natin ang tunay na kwento. Panahon ito ng 1985. Lugar ng Ginubatan, Albay. Itago mo na lang ako kay Hiwaga sa pangalang Damaso, pati na rin ang aking kasakasama noon na si Kaloy. Ipinasulat ko lang ang kwentong ito sa aking apo sa kadahilan ng hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Gayunpaman, marunong naman ako magbasa. Yun nga lang pagdating sa pagsusulat, doon ako nagkakaroon ng problema. Baka kasi mali-maling spelling ang maisulat ko. Nagsimula ang kaalamang ito nung bata pa ako noon. Dahil na rin sa palagi kong pagsama sa aking lolong Divino na noong kanyang kapanahunan ay palihim itong pumapas lang na masasamang nilalang na wala nang ginawa kung di maminsala ng mga tao. Lalo na noong panahon na madilim pa sa aming lugar na hindi pa naaabot ng kable ng kuryente. Madalas magkaroon ng lahar sa aming lugar. Yun bang pagdaloy ng malakas na tubig na nanggagaling sa bundok dahil na rin sa patuloy na pagulan na nagiging dahilan ng pagbagsak ng lupa. Sabayan mo pa ng malakas na lindol dahil sa paminsan-minsang pag-aalboroto ng bulkang Mayon. At ng mga panahong 18 anyos na ako, madalas akong nagagawi sa tahanan ni Lolo. Panhik panaog ako sa kanilang tahanan dahil na rin sa bagyang may kalayuan ng bahay nila sa amin na madalas naman naming pinupuntahan ni Kaloy para magkaroon na rin ng mas malalim pang kaalaman patungkol sa kanyang pagiging Divino. Nanggagamot din nga pala si Lolo, lalo na kung pasakit ito ng mga elemento o kaya naman ay gawa ng tao. Lo, bakit po parang may pinaghahandaan kayo? Parang sasabak ka na naman sa gera. Sinusuot mo na naman yung mga medalyon mo, pati na rin yung ibang kargada mo sa katawan. Saan ho ba kayo pupunta? Diyan lang naman ako, Apo, sa mga gilid-gilid. May hahantingin lamang ako sa kadahilan ng umiiral na naman ang kanilang kapusukan, lalo na sa mga panahong ito na para bang ginagawa na lamang nilang libangan ang pagkitil ng buhay ng mga tao. At ang akala naman ng mga taong normal ay namamatay lang ang kamag-anak nila dahil sa sakit. Subalit hindi nila alam na aswang na ang umaatake sa kanilang tahanan sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng anyo. Mapapusa man yan o tunay na itsura ng nilalang. Maaari ho ba kaming sumamalo? Kaming dalawa lang naman ho ni Kaloy, para naman ho masaksihan namin kung anong ginagawa nyo. Ay nako, Damaso, tumigil-tigil ka nga muna dyan. Hindi pa sapat ang kakayanan mo. Baka mapahamak ka pa. Sisihin pa ako ng iyong itay. Pinapalayo ka nga niya sa akin. Tapos ikaw naman itong dikit ng dikit. Hindi kaya yaman sa ganitong uri ng pamamaraan, Damaso. Dahil ang pagiging Dibinong tulad ko ay nakalaan na ang buhay para magsilbi sa mga taong walang alam sa mundo ng espiritual. Tanggap ko na yun sa aking sarili. Kaya habang bata ka pa, Damaso, huwag mo nang gayahin ang landas na tinatahak ko sa kadahilan ng hindi biro ang misyong ito. Lolo naman, huwag niyo naman ho akong palayuin sa inyo. Huwag niyo na hong intindihin si tatay. Tayong dalawa na nga lang ho nagkakaunawaan dito eh. Tapos bibigyan niyo pa ako ng limitasyon. Wala naman hong magagawa si tatay kung gusto kong gayahin ka. At isa pa, hindi na rin ako nag-aaral. Pagsasaka na nga lang ginagawa ko eh. Basta wag ka munang sumama sa akin. Manahimik muna kayong dalawa rito ni Kaloy. Sige na po, Lo. Pasamahin niyo na ho kami. Makulit ka talaga, Damaso. Sige, at pagbibigyan kita pero meron akong kondisyon. Sambitin mo muna ang panawag na pundasyon para sa iyong debosyon. At kung magkakamali ka sa iyong pagsambit, ibig sabihin na hindi mo pa ito kabisado at maaaring mapahamak ka dahil sa pagdidebosyon pa lang ay hindi mo na kayang gampanan. Hinahamon mo yata ako, Lo eh. Sige po, Lo. Sasambitin ko mismo sa harapan mo ngayon. Sige na't wag ng purong dada. Dito ko mapapatunayan kung talagang interesado ka na maging Dibinong tulad ko. Hanggang sa magmantra na nga ako sa harapan ni Lolo at ang mga maririnig niyong usal ngayon ay parte lamang ng isang debosyon habang patuloy kaming nagdidebosyon ni Kaloy. Sige po, Lo, sisimulan ko na. Orasyong dasal sa paghingi ng tawad at paglilinis. Anima Christi, sanctificame. Corpus Christi, salvame. Sanguis Christi, inebriame. Aqua lateris Christi, lavame. Pasio Christi, confortame. Uboni Jesu exaudime.
entratua vulnerabscundimi, ni permitas mi sipariati, ab hosti maligno defendimi, ni hora mortis mia vocami. Ano nga pong kasunod nun, Lo? Uy Kaloy, buksan mo nga yung pinagkakasulatan ko. Bawal buksan ang librong yang, Kaloy. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kabisaduhin niyo muna ang dapat niyong kabisaduhin. Sa kadahilan ng sasaba kayo sa gera, hindi maaaring wala kayong daladalang proteksyon doon. Lalong-lalo na ang mga balang inyong kinakailangan sa pamamagitan ng mga buhay na salita. Paghingi pa nga lang ng tawad at paglilinis ng inyong sarili, hindi nyo pa makabisa. Papaano na lamang yung malalakas na salita? Baka maaaring hindi tanggapin ng inyong katawan kung hindi nyo malilinis ang inyong sarili. Sa kadahilan ng punong-puno tayo ng kasalanan. Kaya bago natin makamta ng tunay na kapangyarihan, kailangan ay malinis tayo upang lubusang maprotektahan at magamit natin sa kabutihan ng tunay at buhay na salita. Kunti na lang naman pulo makakabisado ko na rin. Ay nako Damaso, paglilinis pa lamang yon ng iyong kasalanan. Malayo-layo pa ang lalakbayin mo. Hindi ka pa maaaring sumabak sa gera. Dahil wala ka pang sapat na bala, mapapagalitan ako ng iyong itay. Sige at maiwan ko na kayo riyan ni Kaloy. Mag-aral kayong mabuti. Alas 9 na ng gabi nang iniwanan kami ni Lolo. Nag-iisa na nga lang pala siya noon sa kanyang tahanan. Dahil nung bata pa lamang ako ay maagang pumanaw si Lola. Patuloy kaming nag-aral ni Kaloy at ang laging payo sa amin ni Lolo noon na pagbutihin namin ang pagdidebosyon. Sa kadahilan ng yun umano magiging pundasyon namin upang makamta ng minimithi naming kakayanan. Kaya naman mas pinipili naming magbabad sa tahanan ni Lolo kaysa umuwi pa sa aming kanya-kanyang tahanan. Doon na nga rin kami madalas na natutulog. Subalit hindi naman kami nagiging pabigat dahil na rin sa pagtulong namin kay Lolo Edgar sa pagtatanim ng mga alaga nitong gulay. Damaso, patulog na tayo. Anong oras na rin Bukas na sigurong babalik yung si Lolo Edgar. Mag-aalauna na ng madaling araw. Tama na sigurong pag-aaral ngayong gabing ito. Magpahinga na tayo. Pinapairal mo na naman yung katamaran mo, Kaloy. Malapit na mag-alas 3 ng madaling araw. Sabi ni Lolo yun daw ang magandang oras ng pagdarasal. Kasi bukas daw ang pintuan ng langit at mas madali tayong madidinig. Pahala ka dyan, Damaso. Basta ako matutulog na muna ako. Marami pa namang bukas Makikihagis naman yung banig Dito na lang ako sa may sahig. Ay naku Kaloy, nakakahawa naman yung katamaran mo. O itong banig mo, matutulog na nga rin ako. At sa ilang minutong nakalipas, madaling nakatulog si Kaloy. Samantalang ako ay niisip ko pa rin ang sinabi sa akin ni Lolo na hindi raw ako magiging dibino kung hindi ko matututunan ng lahat ng kanyang kaalaman patungkol sa mundo ng espiritual. At sa pagpatak nga ng alas 2 ng madaling araw, narinig ko ang pagyangit-ngit ng pintuan. Pinabayaan ko lamang yon dahil alam kong si Lolo Edgar nang pumasok sa loob ng tahanan. Maya-maya pa'y naramdaman ko na ang kanyang mga yabag na dahan-dahang naglalakad sa may sahig patungo sa kanyang silid. At dahil nga sa gising pa ako sa mga oras na yon, naamoy ko ang masangsang na amoy na nanggaling mismo sa pagdaan ni Lolo. Napakabaho nun kahiwaga at nang hindi ko na nga matiis, dahan-dahan akong nagtungo sa kanyang silid at nang silipin ko nga siya sa nakaawang na pintuan, napansin ko ang mga dugo sa kanyang damit na malamang sa malamang ay doon ang gagaling ang masangsang na amoy. Hanggang sa magsalita si Lolo Edgar nang, "Gising ka pa pala, Damaso. Ang akala mo siguro hindi kita nararamdaman dyan sa labas ng pintuan. Pumasok ka na nga rito sa aking silid." Matapos sambitin niyo ni Lolo, nagmamadali akong pumasok sa kanyang silid at tinanong kung saan nanggaling ang mga dugo na nagkalat sa kanyang damit. "Bakit hulo ang daming dugo? Saan ho nanggaling yan? At isa pa napakabaho niyan, Lo. Magpalit na kaya ho kayo ng damit?" "Ikuha mo nga ako ng sando dyan sa may aparador. Total nandito ka rin naman sa aking silid." Dagli kong kinuwanan ng sando si Lolo at nang maiabot ko na nga sa kanya, muli itong lumabas ng kanyang silid at saka naglinis ng kanyang katawan. At sa kanyang pagbabalik, inamin niya sa akin kung saan nanggaling ang mga dugo at nagmula lang naman umano iyon sa pinaslang niyang aswang.
Muli akong nagulantang sa kanyang mga sinabi sa kadahilanang hindi lang umano isa ang kanyang pinaslang, kung di 5 nanggagambala. Ang dami naman pulo, baka naman po tayong balikan ng mga yan. Dahil na rin sa ginagawa ninyong pagpaslang sa kanila, hindi ba pwedeng pabayaan nyo na lang ho sila? Pabayaan baka mo, iho? Hindi maaari ang gusto mo. Dahil kung mananatili lamang silang pagala-gala dyan, malamang sa malamang, mas marami pa silang pipinsalaing tao. Kaya naman kesa makapaminsala sila ng mga normal na tao, ako na mismong magsasakripisyo para lamang unti-unti silang ubusin dito sa ating lugar. Natahimik na lamang ako sa mga oras na yun dahil na rin nga sa hindi ko pa lubusang nauunawaan ang layunin ni Lolo. Hanggang sa mapagalitan na lamang ako dahil sa hindi raw ako nagdarasal at nalalapit na ang pagtungtong ng 3:00 ng madaling araw. Samantalang itong si Kaloy ay patuloy na sa kanyang paghilik dahil na rin sa sarap ng kanyang pagkakaimbing. Sambit na wika pa nga sa akin ni Lolo na may pupuntahan umano kaming lagusan at sa araw iyon ng Biyernes matapos niya umanong magdasal maghapon. Ang lagusang iyon umano ay pinagdaraanan ng iba't ibang uri ng elemento, pati na rin sa ibang dimensyon kung saan may malalakas na uri ng demonyo na marahil ay kanyang kahaharapin upang isara ang lagusang iyon. At yun umano ang nagiging dahilan ng pagkakaroon ng lahar, pati na rin ang mga dilubyong dumarating sa aming lugar sa pamamagitan ng pagbagsak ng mga lupa galing sa bundok, gayon na rin ang pag-aalboroto ng bulkang mayon. Hindi sila umano titigil hanggat walang napapahamak ng mga tao na nababaon sa ilalim ng lupa dahil sa dilubyo. Tumango-tango lang naman ako kay Lolo sa mga oras na yun bilang pagsang-ayon sa kanyang mga sinasabi, hanggang sa muli na akong bumalik sa aking higaan. At nang bahagya na akong makaidlip, muli kong naramdaman ang pagakbang sa akin ni Lolo dahil sa wala naman siyang ibang daraanan kundi doon mismo sa hinihigaan namin ni Kaloy. Dahil na rin yon sa liit ng tahanan at nang bahagya kong imulat ang aking mata kahit na nga ba madilim sa loob ng tahanan. Sinipat ko siya na nagtungo sa may bintana. Paulit-ulit siyang nag-cross sa hangin, sabay bulong ng mga osal na para bang mayroon siyang pinatutungkulan o pinatatamaan ng mga osal na kanyang binitawan. Nagpanggap na lamang akong tulog ng mga oras na yon hanggang sa may kumalabog sa may bubungan. Hindi na napigilang magsalita ni Lolo na bahagya rin ikinagising ni Kaloy sa lakas ng pagkakasigaw ng matanda habang nagwiwika ng, "Abo nindo akong paturogon, makukusog man giraray ang pagmati nindo. Tanatonton panindo ang sakuyang harong. Mas kitiglaagan ko na ning sabulag. Abo talaga nindong magharali. Hilingon ta daw ang urag nindo. Halato nindo kung makaluwas. Porbahan ta ang urag nindo. Mga alagad ka mo ng dyablo." Yun ay ang Bicolanong salita na sa lingwaheng Tagalog naman. "Ayaw pa ninyo akong patulugin. Malalakas rin pala ang pakiramdam ninyo. Kahit na nilagyan ko na ng sabulag ang tahanang ito. Ayaw nyo pa talagang umalis. Tingnan natin ang galing ninyo. Hintayin nyo akong makalabas. Mga alagad kayo ng dyablo." Nagmamadali nga siyang lumabas ng tahanan. Panay naman ang kalabit sa akin ni Kaloy habang nagtatanong ko anong nangyayari kay Lolo at kung saan ba ito patungo, dahil para bang meron siyang kaaway na hindi naman namin makita ng mga oras na yun. Subalit nararamdaman naming tila ba may naglalakad sa ibabaw ng bubungan na sa aming pagkakatansya ay nasa 3 uri ng mga yabag na nananatili sa ibabaw ng bubungan. "Huwag kang makulit dyan, Kaloy. Tanong ka ng tanong. Alam mong pareho tayong nakaiga rito. Silipin na lang natin si Lolo sa may bintana kung ano nga bang gagawin niya ron." Nagmamadali kaming nagtungo ni Kaloy at habang tinitingnan namin si Lolo, panay ang kanyang turo sa ibabaw ng bubong. Sabay paulit-ulit na pagbitaw ng mga inkantasyon na unti-unti namang nawawala ang nasa ibabaw ng bubungan na animoy isa-isang nalulusaw dahil sa lakas ng inkantasyon na binibitawan ng matanda. "Damaso, parang wala na yung naglalakad sa ibabaw ng bubungan. Ang galing naman ng lolo mo. Paano niya kayang ginagawa yun? Kaya pilit rin akong sumasama sa iyo rito para matutunan ng lahat ng yun." "Wala na nga, Kaloy. At sana hindi na bumalik.
Paano naman natin matututunan yung ginagawa ni Lolo? Ang tamad-tamad nating magdasal. Mas inuuna pa natin ang pagtulog. Nakahain na nga sa atin ang mga gagawin at ang mga ipinapagawa sa atin ni Lolo. Ikaw kasi Kaloy, nakakahawa yung katamaran mo. Bakit ako naman ang sinisisi mo? Sa gusto ko nang matulog eh. Bakit pa kasi ginagaya mo ko? Pwede ka namang magpatuloy sa pagdarasal. Oo na, papasok na si Lolo sa loob ng tahanan. Bumalik na tayo sa higaan. Dali, bilisan mo. Muli kaming nagpanggap na dalawang natutulog na nakatalukbong ng kumot. Hanggang sa muli kong maramdaman ang pagakbang ni Lolo sa aking katawan. Dahil yun lamang ang daanan patungo sa kanyang silid kung saan kaming dalawa ni Kaloy ay nakahiga. Kinabukasan ng umaga, nagising kaming dalawa ni Kaloy sa pagtiktilaok ng manok at sa pagtayo ko nga sa aking pinagkakahigaan, dagli kong sinilip sa kanyang silid si Lolo. Subalit wala na ito roon hanggang sa lumabas kaming dalawa ni Kaloy at nang pagsulyap ko sa may labas ng tahanan, nakita kong nagtatanim siya ng mga gulay at nang tawagin na nga ako nito upang ipakuha ang kanyang mga nahukay na kamote. Kaloy, pupuntahan ko lang dun si Lolo. Tinatawag kasi ako eh. Baka naman pwedeng ipagtimpla mo ko ng kape para naman sa pagbalik ko hindi na gaanong mainit. Siyempre naman, wala namang problema eh. Sige na, punta mo na dun si Lolo Edgar. Ako nang bahala magtimpla ng kape mo. Dagli akong nagtungo sa kinaroroonan ni Lolo Edgar. Subalit habang papalapit pa lamang ako sa kanya, biglang dumilim ang paningin ko sa hindi ko malamang dahilan. Hanggang sa parang nakapasok ako sa ibang dimensyon na ang nakikita ko lamang ay si Lolo Edgar habang kakaiba ang kanyang postura. Hindi normal ang kanyang pananamit na mayroon itong kapa sa kanyang likuran at isang mahabang sandata na nakasabit sa kanyang tagiliran. Sinasampal ko ang sarili ko ng mga oras na yun dahil baka tulog pa rin ako at nananaginip lamang sa kinatatayuan kong yun. Sabay parang may sumampal sa aking malakas na hangin na muling nagpanumbalik ng aking paningin at nang dahan-dahan na nga akong lumapit kay Lolo. Nakangiti ito sa akin habang nagwiwika ng, "Anong nangyayari sa'yo? Bakit parang mulat na mulat ang mata mo? Na para bang nakakita ka ng multo? Magsalita ka nga Damaso. Ano ba yon?" Kasi kanina Lo, habang papalapit ako sa'yo, ibang postura ang nakikita ko eh. Mayroon kang kapa sa iyong likuran. Tapos may mahabang sandata. Hindi ko nga alam kung bakit ganun. Nababaliw na ba ako Lo? Dahil sa pagbabasa ko ng mga Latin na binibigay mo sa aking orasyon, itigil ko na kaya ang pag-aaral Lo? Kasi baka kung saan pa ito humantong. Hindi ka nababaliw sa iyong nakikita Apo. At ang mga sinabi mong yon ay ang aking tunay na postura. Sa mundo ng espiritual na may bukas na ikatlong mata ang nagbigay sa iyo ng paningin upang makita kung sino nga ba ang iyong lolo. Nasabi ko naman sa iyo na isa akong dibino at ang dugong nananalaytay sa iyong katawan ay dugo ng mga mandirigmang dibino. Huwag mong ititigil ang iyong pag-aaral dahil dyan ka magsisimula upang tuklasin kung sino ka nga ba talaga sa kasalukuyang buhay na ito ng mga tao. Dibino ho? Ibig sabihin, isa rin ho akong dibino pero hindi ko pa natutuklasan ang sarili ko. Tama ho ba Lo? Tama ka riyan Damaso. Sige na at kunin mo na muna ang mga kamoteng ito para naman meron tayong almusalan. Mas masarap itong inihaw kaysa sa lalagain. At nang makuha ko na nga ang mga kamuting kahoy, nagpaliyab ako ng apoy sa may abuhan at isa-isa naming inihaw ni Kaloy ang mga kamote. At nang matapos na nga yun, tinawag ko na rin si Lolo sa kanyang pagtatanim upang sabay-sabay na kaming magalmusal. Subalit sinusubukan ko muling titigan si Lolo sa kanyang paglalakad upang muling subukan kung magbabago ba ang aking paningin patungkol sa tunay niyang katauhan espiritual. Subalit wala na naman. Hindi ko na silayan ng tulad ng kanina hanggang sa bumalik na ako sa loob ng tahanan. Lo, dito po kayo. Ito po ang kape nyo. Ipinagtimpla ko na rin po kayo. Siya nga po pala Lo, bukas po ay araw na ng Biyernes. Tuloy po ba tayo dun sa pupuntahan natin? Papaano po itong si Kaloy? Isasama po ba natin siya? Hindi maaaring sumama si Kaloy. Mananatili muna siya rito sa aking tahanan.
At ang lakad nating yon ay patungkol din sa ating katauhan. Hindi lang basta-basta ang pagpunta natin doon. Oo't may kaharapin ako. Pero maliban pa doon ay ipapakilala kita sa iyong mga ninuno na patuloy na nagbabantay sa lagusang yon. Ninuno? Ang pagkakaalam ko Huloy, wala na tayong ibang kamag-anak rito. Maliban ho sa atin nila Itay. Pati na rin ho ang ibang mga anak ninyo. Kaya paano magkakaroon pa ho ako ng ninuno ron? Ang mga yon ay ninuno sa kabilang buhay. Total ay bukas ng iyong ikatlong mata. Makikita mo na sila sa pagkakataong yon. Maya-maya lamang matapos nating magalmusal. Mas lalo kong bubuksan ang iyong ikatlong mata upang ang mga espiritual kong kagamitan ay lubusan mo nang makita. Sabat na wika naman ni Kaloy na namamangha sa pinag-uusapan namin ni Lolo. Ano ho bang pinag-uusapan ninyo Lolo Edgar? Baka po pwede naman akong makisabat sa inyo. At saka baka po pwede rin akong sumama bukas para naman hindi ako taong bahay rito. Pasensya ka na Kaloy. Baka kasi kung anong mangyari sa iyo roon. Malalim kasing usapin ito. Kaya alam kong hindi mo pa basta-bastang maunawaan sa ngayon. Magpatuloy ka muna sa iyong pag-aaral. At ang lahat ng inilalatag ko sa iyo ay patungkol din sa iyong katauhan na hanggang dun muna sa ngayon ang maaari mong matutunan. Hindi katulad nitong si Damaso na nasa lahi siya ng pagiging dibino. Ganoon po ba yun? Sige na nga po, mag-aaral na lang po ako ng mga orasyon na binibigay niyo po sa akin. At wag po kayong mag-alala, babantayan at didiligan ko rin po yung mga gulay na itinanim ninyo. Salamat sa iyong pangunawa Kaloy. Hayaan mo balang araw, darating din ang panahon mo upang makahabol sa kakayanan ni Damaso. Kinabukasan, katanghalian ng 12:00 kami umalis ni Lolo patungo sa kanyang sinasabing lagusan. At sa pagkakatansya ko'y napakalapit lamang noon. Subalit 1 oras din kaming naglakad habang binabaybay ang masukal na damuhan na may naglalakihang kakawyan. May inilagay si Lolo sa aking bulsa at wag ko na umanong tingnan niyon. Nahayaan ko na lamang na manatili sa aking bulsa hanggang sa makauwi kami ng tahanan. Hindi ko na nga pinansin niyon. Subalit nang hinawakan ako ni Lolo sa aking noo gamit ang kanyang hinlalaki, bigla kong may narinig na malakas na turotot at nanggagaling yon sa paligid ng aming dinaraanan. Hanggang sa maya-maya pa, huminto kami ni Lolo sa isang malaking biyak na bato na kasing laki ng 2 palapag na tahanan. Kitang-kita ko sa may taas na may 2 nilalang na may puting pakpak na patuloy na pinapatunog ang hawak nilang turotot. Hanggang sa huminto na nga ito na kinausap ni Lolo. Mahal kong kaibigan, maaari ba kaming tumuloy dyan mismo sa loob ng lagusan upang makausap ko naman ang aking mga ninuno? Siya nga pala, ito ang aking apo na si Damaso na isa ring dibino at patuloy na tinutuklas ang kanyang sarili. Maaari ko ba siyang isama roon? Nakisabat na ako ng mga oras na yun dahil na rin sa aking pagtataka na ang inaakala ko'y lagusan niyo ng masasamang elemento. Lolo Edgar, akala ko ho ba lagusan ito ng masasamang nilalang? Pero bakit anghel ang nasa ibabaw ng bato? Tama naman ang sinabi ko sa iyo Damaso. Pero hindi isang lagusan lamang ang nandirito. Lumingon ka sa iyong paligid. May makikita ka pang isang lagusan. At ang lagusang iyon ay ang kumokonekta sa masasamang nilalang. At sa aking pagsulyap nga sa kaliwang bahagi, doon ko lamang napansin na mayroon pa ring isang biyak na bato na binabalot ng maitim na aura habang may maitim na usok na nanggagaling doon. Dahil na rin siguro sa unang pagkakakita ko sa 2 anghel ay hindi ko na napansin ang isa pang biyak na bato kung saan doon umano nagsisipaglabasan ng masasamang nilalang. Kaya pala doon nakaharap ang 2 anghel upang kung sakaling may magtangkamang lumabas, agad-agad nila itong papaslangin upang hindi na magkalat ng kadiliman sa lugar. Madali rin namang sumang-ayon ng 2 anghel sa pakiusap ni Lolo. At sa pagpasok nga namin sa 2 biyak na bato, muli kong naramdaman na para bang pumasok ako sa madilim na lugar. Ngunit biglang nagliwanag na animoy nasa ibang mundo ka magmula lamang ng pagpasok namin sa biyak na bato.
May sumalubong sa amin doon at hindi na sila normal na tao. Mga anghel na rin ang nanduroon hanggang sa ipakilala sa akin ni Lolo ang 3 anghel na dibino. Wala ka nang mababaka sa kanila ng katandaan dahil na rin sa kanilang bagong anyo na sa mundo lamang na iyon makikita ang tunay nilang kaanyuan. Sambit na wika pa nga sa akin ni Lolo na nasa anyo pa rin naman ang matanda dahil na rin sa kanyang katawang tao. Subalit ang kanyang espiritual na kapa, pati na rin ang mahabang sandata ay nakikita ko na sa kanyang katawan. Eto ang isa ninyong apo na pilit na gustong daanan ng pagiging dibino. Ang pangalan niya ay Damaso. Siguro matapos ko sa mundong ito, siya naman ang papalit sa akin upang panghawakan at gamitin ang kanyang kakayanan sa mundo ng mga tao. Ikaw pala ang isa sa aming mga apo na tumanggap ng pagiging dibino. Subalit ang ilan sa atin ay ayaw nilang tanggapin ang misyon, kaya magpahanggang sa ngayon ay nananatili silang normal na tao. At kahit sa kanilang libingan, walang kaluluwa nilang makakapasok rito dahil na rin sa hindi pagtanggap at pag-aaral ng katuruan ng dibino. Ngunit wala na tayong magagawa roon kung di tanggapin ang kanilang kapalaran. Pagbutihin mo ang pag-aaral, Damaso, upang sa gayon ay makasama ka namin sa mapayapang lugar na ito. Edgar, ikaw na ang bahala sa labas ng lagusan. Nasa iyong mga kamay ang pagsasarado noon upang mabawasan ang pinsala ng mga tao sa inyong lugar dahil sa peligrong dala ng lagusang iyon. At sa araw ding ito, ipinapaubaya na namin sa iyo ang tuluyang pagsasarado ng lagusan. Masusunod po ang inyong kautusan. At bilang nasa katawang tao, gampanin kong protektahan ang mga naninirahan sa aming lugar. Kasama itong si Damaso na makikipagtulungan na sa akin. At nang makatapos ni Lolong magsalita, nagulat na lamang ako na nandudo na kami sa labas ng biyak na bato kung saan umano kumukonekta iyon sa lugar ng masasamang elemento. Sambit na wika ko pa kay Lolo Edgar habang palingalinga sa paligid at tinahanap ko ang biyak na bato na kung saan ay may 2 anghel patungo sa lagusan ng aking mga ninuno. Lolo Edgar, bakit nandirito na ho tayo sa labas? At nasaan na ho yung lagusan na may 2 anghel? Wala na tayo roon ngayon. Tapos na ang pahintulot ng oras ng ating pananatili roon sa kadailanang nasa katawang tao pa tayo. At hindi tayo maaaring magtagal sa dimensyong yon. Limitado pa ang kakayanan ng ating katawan. Dahil kung magtatagal pa tayo roon, marahil ay maaaring hindi na tayo makabalik rito. Hindi pa tapos ang aking misyon at hindi pa iyon maaaring mangyari. Halika na, isasarado ko ang lagusang ito ayon na rin sa kautusan ng ating mga ninuno. Gumuhit ng triangulo si Lolo sa lupa at naglagay ng hugis mata sa gitna ng triangulo. Saka siya dumistansya roon. Habang nasa tapat ng lagusan, nagmostya ito ng kanyang kamay. Habang paulit-ulit at walang humpay ang kanyang pagdarasal at pagbigkas ng mga Latin na hindi ko naman maunawaan sa mga oras na yon dahil na rin sa kababaan ng aking kaalaman na kinakailangan pa ng mahabang panahon sa pag-aaral. Hanggang sa ang biyak na bato na lagusan na aking nakikita. Bigla na lamang itong nawala sa aking harapan at nang huminto na nga si Lolo sa kanyang pagdarasal, napansin kong tila nang hina siya habang nagpapaalalay sa akin upang bahagyang magpahinga sa may tabi at mabawi ang lakas na nawala sa kanya. Pasensya ka na, apo. Tumatanda na rin ang pisikal na katawan ng iyong lolo. Hindi tulad ng dati na kahit gaano pa kalakas ang isang lagusan, wala man lamang akong nararamdamang panghihina. Subalit ngayon, unti-unti ko na rin nararamdaman sa aking katawan dahil na rin sa katandaan ng iyong lolo. Dapat lang ho na magpahinga kayo, Lo. At huwag niyo na hong pwersahin ang katawan ninyo. Malayo-layo pa rin ho ang babaktasin natin papauwi. Kaya magpahinga ho muna kayo rito para naman makabawi ng lakas ang katawan ninyo. Pinabayaan kong makapagpahinga si Lolo sa may gilid habang pinagmamasda na wala ng 2 lagusan na kanina'y tumambad sa amin ni Lolo habang ang isa ay nasa kaliwa at ang isa naman ay nasa kanang bahagi.
Hanggang maya-maya pa'y nag-aya na ang matandang umuwi. At habang binabaktas namin ng daan, napansin kong unti-unting kumukulimlim dahil na rin sa nagbabadyang malakas na ulan. At nang may mapansin akong dahon ng saging, dali-dali akong nagtungo roon upang kumuha ng dahon na maaari naming pamandong. At nangakmang puputulin ko na nga yun, muling nagsalita si Lolo na wag ko na raw umanong putulin ng dahon dahil may gagawin umano siya upang mawala ang nagbabadyang malakas na ulan. Tugong wika ko naman sa kanya nang, "Papaano niyo hong tatanggalin ang malakas na ulang paparating? Tingnan niyo nga ho ang makapal na ulap na yan oh. Sa ilang minuto na lang ibabagsak ng malakas na ulan. Nagbibiro ka naman ho yata, Lo." "Wala ka na bang tiwala sa iyong lolo? Kung ang isang malakas na lagusan nga inaisarado ko, ito pa kaya nagbabadyang ulan lamang na napakadaling pakiusapan sa kadahilanang may mga salitang lihim na maaari mong gamitin sa kalikasan. Sabi nga sa banal na libro, kahit na may katiting kang paniniwala sa iyong sarili, pati na rin sa mga tunay at buhay na salita, kahit na ang isang bundok ay kaya mong palipatin. Kung sa panahon ng ating may likha, nakakaya niyang maglakad sa ibabaw ng tubig, gayon din ang kanyang alagad. Subalit dahil nagkaroon ito ng bagyang pagdududa, lumubog sa tubig ang kanyang isang alagad dahil na rin sa katiting na duda na kanyang pinairal sa isipan. May mga lihim na salita na kailangan mong matutunan upang magamit sa tamang paraan." "Totoo ho ba yun, Lo?" At kahit na nga may pagdududa ako ng mga oras na yon, pinagmasdan ko lamang si Lolo sa kanyang gagawin. 3 beses siyang nag-usal sa hangin at bahagyang nagsalita ng, "Huwag ka na muna rito. Hindi pa kinakailangan ng tubig ng mga halamang nandirito. Pati na rin ang matatayog na puno. Napapansin mo naman siguro na mayabong ang mga halamang damo. Pati na rin ang nagsisipaglakihang puno na nandirito. Sige na at lumipat ka muna sa ibang lugar kung saan nangangailangan ng maraming tubig." Maya-maya pa'y naramdaman kong malakas na hangin na dumadampi sa aking balat at ang maitim na ulap sa itaas ay dahan-dahan ding napadpad sa ibang lugar hanggang sa muling lumiwanag sa aming dinaraanan. Mas lalo akong napapamangha sa matanda noon dahil na rin sa lubos kong pagtataka kung papaano niyang nautusan na nagbabadyang malakas na ulan at anong inkantasyon ang kanyang ginamit upang maisagawa ang pamamaraang iyon. At ang katamaran na umiiral sa aking katawan sa pag-aaral, inalis ko yon upang matutunan ng lahat ng kaalaman na mayroon si Lolo Edgar. At nang makalipas ngang mahigit na 1 oras sa muli naming pagbabalik sa tahanan, bandang 6:00 na yon ng hapon, bumungad sa aming harapan si Kaloy na sa kasalukuyang yon ay nagluluto na ng pagkain. Bating wika pa nga nito sa amin sa pagbubukas niya ng pintuan. "Kamusta naman po yung lakad ninyo? Akala ko po igagabihin pa kayo sa pag-uwi. Lolo Edgar, kumuha po ako ng ilang gulay doon para meron po tayong maiulam ngayong gabi." "Walang problema, Kaloy. Talagang para sa atin yan. Nadiligan mo bang ibang gulay nating pananim doon?" "Oo naman po, Lo. Tulad nga po ng pinangako ko sa inyo. Lahat na po yun ay nadiligan ko. Kaya wala po kayong alalahanin sa akin. Kamusta Damaso ang lakad ninyo ni Lolo? May natutunan ka ba?" Hindi ko masasabi kung may natutunan ba ako. Pero isa lang sigurado ko, namangha ako sa ginawa ni Lolo. Sayang nga Kaloy, hindi ka nakasama eh. Kakaibang karanasan yun. Pati na rin ang mga ninuno ko. Nakausap ko sa kabilang dimensyon. Kabilang dimensyon? Mukhang hindi naman yata kapani-paniwala yan. May ibang dimensyon pa ba sa mundo nating ito? Nananaginip ka yata ng gising, Damaso. Gutom lang yan. Sakto malapit nang maluto ang gulay na ito. Nakapagluto na rin ako ng kanin. Ikain mo, mawawala rin yung iniisip mo. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Basta ako mismo ang nakatuklas. Dahil na rin sa pamamaraan ni Lolo. Yun nga yung sinasabi, di ba? Maniniwala ka lang kung talagang nakasama ka. Pero kung hindi, naku, sandamakmak na dudang iisipin mo. At makalipas ang 10 minuto, tinulungan ko na sa paghahain ng pagkain si Kaloy at pinagsalu-saluhan na namin ang masarap na gulay na kanyang niluto sa oras na yon. Maya-maya lamang nang matapos kaming kumain, sabay kami ni Kaloy na kinausap ni Lolo
na wag umanong pahinto-hinto sa pag-aaral at tapusin ang 49 days ng aming pagdidebosyon. Ayon pa nga sa kanya na wag umano akong magpakakampante. Kanya pat umano ay dumadaloy sa aking dugo ang pagiging dibino ay magpapabaya na ako sa aking pag-aaral dahil kahit si Kaloy umano ay kaya akong lampasan basta magsumikap lamang sa pag-aaral ng lihim na karunungan. Makalipas ang 2 taong pagtsatsaga, hindi ko masasabing magaling na kaming dalawa ni Kaloy. Sa kadailanang ang espiritual na kaalaman, wala itong katapusang pag-aaral at wala ring humpay ang pagdidebosyon. Kahit na nga ba natapos mo ng 49 days, ay patuloy ka pa rin magdarasal na walang pinagkaiba yun sa battery na kapag nauubusan ng laman ay kinakailangan mo munang i-charge upang mapagana mo ng mas malakas. At ang magsisilbing enerhiya noon ay nanggagaling sa debosyon na magpapagana ng malalakas na orasyon. Hanggang sa isang gabi, nagkayayaan kaming dalawa ni Kaloy na magtungo sa isang bukid kung saan may naninirahang isang aswang na palihim na nanggagambala sa lugar. Gayon din sa mga magsasaka roon at ang tinuturo nga nila ay ang isang tahanan na nandoon sa may gilid ng bundok. Wala namang pagtutol si Lolo sa aming plano sa kadailanang gawain niya rin iyon. Sa tuwing meron siyang pinupunteryang nilalang na wala nang ginawa kundi manggambala ng mga taong naninirahan sa lugar. At habang papalis nga kaming dalawa ni Kaloy, nagbabala sa amin ng matanda na pag-aralang mabuti ang aming mga galaw sa kadailanang hindi pangkaraniwan ng aswang at huwag magpakakampante, sabay bigay ng batong kidlat na maaari namin umanong gamiting panggilit sa aswang kapag nakaharap na umano namin iyon. Sige na at baka masyadong gabihin pa kayo. Gamitin ninyo sa tamang ipinagkaloob ko. Walang sinasanto ang kidlat na yan. Kung kaya niyang pumutol ng isang puno ng nyog, kayang-kaya niya rin pumaslang ng isang nilalang na ang 100% ng kanyang katawan ay nalulukuban ng itim na kapangyarihan. Salamat ulo sa pagkakaloob niyo sa amin ito. Huwag ho kayong mag-alala. Pangangalagaan ho namin ni Kaloy ang bawat isa. Hanggang sa magpatuloy na nga kami sa paglalakad ni Kaloy, sakto namang papaliwanag na ang buwan ng mga oras na yon. Kaya minadali na namin ang paglalakad at hindi na kami gumamit ng lampara hanggang sa makarating sa bukid. Sambit na wika pa nga sa akin ni Kaloy na nakikipagpustahan pa kung sino daw manong makahuli sa amin ay pagluluto ng pagkain ng 1 linggo. Tugong wika ko naman sa kanya nang, "Sigurado ka ba dyan, Kaloy? Ako pa talagang hinahamon mo. Baka naman makulelat ka at akong makahuli sa aswang na yon. Sigurado ba yan? 1 linggo mo talaga akong pagsisilbihan?" "Oo naman, Damaso. Pero ang tanong, sigurado ka na ba na ikaw ang makakahuli? Alalahanin mong pareho lang tayo ng kaalaman na ibinigay sa atin ni Lolo Edgar. Kahit na nga may dugo ka pang dibino, kayang-kaya kitang sabayan. O ano, tara na. Nasisipat ko na sa bandang ito ang tahanan niya. At sana lang nandyan siya ngayon para ako naman ang pagsilbihan mo dahil akong makakahuli sa kanya." "Ay naku, Kaloy, ayaw mo talagang padadaig ano? May kayabangan ka rin sa katawan mo. Sige, tara na. Simulan na natin ang pagpaslang sa kanya." Umuna na nga sa paglalakad si Kaloy at nakiramdam sa labas ng tahanan. Subalit habang patuloy naming sinisipat, may matanda kaming nakita na may tungkod na animoy hirap na hirap sa kanyang paglalakad. Madaling nilapitan niyo ni Kaloy at inalalayan. "Saan po ba ang punta ninyo? Bakit po sa 10 oras na ng gabi? Nandirito pa rin kayo. Nasasaan na po ba ang kasama ninyo, Lola?" "Nag-iisa na lamang ako rito. Ano bang pakay ninyo?" Sabay bulong ko kay Kaloy na mali siya ng matandang inaalalayan dahil ang matandang yon ay ang aswang na hinahanap namin. "Damaso naman, nagkakamali ka naman yata ng sinasabi mo. Matanda na ito eh. Ano pa bang magagawa nito sa atin kung totoo nga na siya ang aswang?" Madali ko siyang hinatak papalayo at ipinakita sa kanya ang langis na binigay sa akin ni Lolo. Patuloy ang pagbula nito. Indikasyon lamang yon na ang matanda na may tungkod na kanyang pinoprotektahan ay ang tunay na aswang. "Baka naman nagkakamali ka lang, Damaso. O kaya naman ay nasa paligid lang natin ang hinahanap nating nilalang.
Kaya patuloy pa rin sa pagbula ang langis na yan. Gagamit ako ng usal. Tingnan mo kung anong magiging reaksyon ng matandang yan. At sa unang pagbitaw ko pa lamang ng inkantasyon patungo sa matandang may tungkod, napabalikwas ito na nabitawan ng kanyang tungkod at mabilis na nagtungo sa masukal na damuhan. Tingnan mo, tama ako, di ba? Kung hindi nga siya aswang, dapat ay hindi siya naapektuhan sa usal natin. Huwag ka nga masyadong nagtitiwala dahil lang ba sa postura niyang matanda. Ay naku Kaloy, mapapahamak ka sa ginagawa mo. Maiwan na nga kita dyan, baka makatakas pang matandang yon. Madali kong tinunto ng masukal na damuhan habang pinakikiramdaman kung nasa saan na ang matandang nilalang. Hanggang sa masipat ko siya sa ibabaw ng isang malaking puno. Iba na ang kanyang kaanyuan na mas lalo pang naging madungis. Sambit na wika pa ng matanda sa akin habang nakaambang sa kanyang pag-atake. Bata, mukhang may angking galing ka. Nasa sana ang isa mong kasama roon. Sayang naman dahil nabasa mo kaagad ang mga galaw ko. Mas maganda sana kung dalawa ko kayong mapapaslang. Pero sa ngayon ikaw muna. Napakamalas mo naman dahil ako pa ang nakasagupa mo. Parang baliktad naman yata. Ikaw ang malas ngayon dahil ako ang nakaharap mo. Pasensya ka na dahil kinakailangan ng manahimik ng bundok na ito sa patuloy mong panggagambala sa mga magsasakang naninirahan dito. Kung gayon, layunin mo pala talagang paslangin ako. Kaya naligaw kayo sa aking tahanan. Hinding-hindi ko palalampasin ang paghahamon mo. Hanggang sa biglang umatake ang masamang nilalang at pinagkakalmot ako sa aking muka, gayon din sa aking katawan. Ngunit dahil sa kapal ng kabal na binigay sa akin ni Lolo, ni hindi man lamang tumagos sa aking balat, maliban sa aking damit na nagkagutay-gutay. Hanggang dyan na lang ba ang kaya mo? O meron ka pang ibubuga? Patuloy sa pagsigaw ang matanda na animoy nagtatawag pa ng ibang mga kasamahan, subalit hindi ko na inaksaya ang pagkakataong yun. Madali ko siyang ginilitan gamit ang kapangyarihan ng kidlat na ipinagkaloob sa akin ni Lolo. Iniwan ko itong walang buhay at bumalik ako sa kanyang tahanan kung saan naiwan si Kaloy. Pagdating ko nga roon, nasipat ko siyang nakaupo sa may putol na kahoy habang tulalang nakatingin sa liwanag ng buwan na para bang may malalim na iniisip. Anong ginagawa mo riyan, Kaloy? Akala ko ba nakikipagpaligsahan ka sa akin? Pero bakit nakatulala ka lang dyan? Pasensya ka na Damaso. Hindi maatim ng sikmura ko na paslangin ang matandang yun. Kaya ipinaubaya ko na sa'yo. Sige na, talo na ako. Pagsisilbihan kita ng 1 linggo. Ito ang tatandaan mo, Kaloy. Wag na wag mong paiiralin ang puso mo kung ang kaharap mo naman ay demonyo. Ilan pang mga tao ang pasasakitan nila o kaya naman ipapaslangin kung ang puso mo lang naman ang iyong paiiralin. Hindi yan tinuro sa atin ni Lolo. Halika na, tumayo ka na riyan. Sabay tapik sa balikat ni Kaloy na nagpatuloy na rin kami sa paglalakad papauwi. Bandang 12:00 na yon ng madaling araw nang muli kaming makabalik sa tahanan ni Lolo. At ang inaakala kong mahimbing na ang pagkakatulog ng matanda. Pagbukas ko ng pinto, nakaupo pa rin ito at nagdarasal habang may 3 kandilang nakatirik sa may altar. Dahan-dahan kaming pumasok ni Kaloy upang hindi magambala sa kanyang pagdarasal. Maya-maya pa nang makalipas ang kalahating oras, bigla na lamang nagsalita ang matanda na nagtatanong sa amin ng, Kamusta naman ang naging lakad ninyo? Napaslang nyo ba ang nilalang na gumagambala sa bundok na yon? Oo naman Pulo, dahil yun po ang layunin namin ni Kaloy. Pero, anong pero? May nangyari bang masama sa inyo? Wala naman Pulo, kaso itong si Kaloy, pinairal niya ang awa sa nilalang. Nang makita niya yung matandang ika-ika, tinulungan niya pa nga yun. At nang sabihin ko sa kanya na yun ang hinahanap namin, wala na ho siyang ginawa at pinabayaan na lamang ang matanda. Subalit para sa akin, hindi ho ako nag-aksaya ng panahon para paslangin ang masamang nilalang na yun. Totoo ba ang kanyang sinabi, Kaloy? Totoo po yun, Lolo Edgar. Sinabi ko naman ho sa kanya na hindi ko kayang paslangin ang matanda. Dahil para sa akin wala nang kakayanan yun. Yun ang mali sa iyong pagkakaalam, Kaloy. Nagpapanggap lamang sila sa iyong harapan upang makaligtas sa iyong pinaplano.
Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, walang mabuting demonyo sa inyong harapan dahil kapag nakatalikod na kayo, walang pasubali na lamang kayong susunggaban dahil sa maling pag-akala at pagpapairal ng inyong puso na hindi mo dapat ginagawa dahil maaaring ikapahamak mo yon at maging mitya ng iyong buhay. Patawad Polo, hindi ko na po ulitin sa susunod. Mag-iingat na po ako. Pasensya ka na rin, Kaloy. Kinakailangan kong sabihin yun kay Lolo. Para na rin sa'yo upang magising ka na mali ang ginawa mo. Wala yun sa akin, Damaso. Salamat sa pag-aalala mo sa akin. Hayaan mo. Sa susunod ay pagbubutihin ko na. Kinabukasan ng umaga, maaga kaming nagising ni Kaloy upang magigib ng tubig sa ibaba ng burol na bahagyang may kalayuan sa tahanan. Pareho kaming may daladalang 2 timba at nang makarating na nga kami sa ibaba ng burol, napansin ni Kaloy ang 2 kalalakihan. Damaso, tingnan mo nga yung 2 yan oh. Kanina pang pasulyap-sulyap sa atin dito. Mukhang may ibig sabihin eh. Napansin ko na rin yon. Pabayaan lang natin at parang hindi sila taga rito. Kasi mga bagong mukha nila eh. Yun nga rin ang napansin ko. Saan kaya sila rito naninirahan? Dala mo ba yung langis mo? Kasi may kakaibang pakiramdam ako sa 2 yan. Parang hindi sila pangkaraniwang tao. Tingnan mo ang kanilang kinikilos. Hindi mapakali ang kanilang mga paningin na para bang may tinataguan o hinahanap. Hindi ko dala yung langis, Kaloy. Isinabit ko doon sa may altar ni Lolo. Dapat kasi araw-araw mong dala yun para naman madali nating matukoy ang kaharap natin. Tulad ngayon, hindi natin alam kung anong tunay na pagkatao ng 2 yan. Madali lang naman malaman yan eh. Gusto mo bang gamitan ko ng orasyon? Wag na. Wala naman tayong malinaw na pruweba para gamitan pa sila ng orasyon. At nang matapos na nga kaming kumuha ng tubig, patuloy pa rin ang paghabol ng tingin sa amin ng 2 lalaki na hindi na nga lang namin pinatulan. Ayon na rin sa pakiusap sa amin ni Kaloy. Sa 2 beses naming pagbalik sa pagigib ng tubig, madali naming napuno ang banga hanggang sa mag-umapaw na nga ito at ipinahinto na ng matanda ang aming pagigib. Ali kayong 2, basahin ninyo ang orasyon na ito at pag-aralan kung papaanong gagamitin. Ituturo ko sa inyo ang tamang bigkas. Magagamit nyo yan sa oras ng inyong pakikipaglaban. Para saan naman ho ito, Lo? Akala ko ho ba na ituro niya sa amin lahat? Walang katapusan ang pag-aaral ng lihim na karunungan. At ang salitang ito ay ang magpapakilabot sa iyong kaharap sa kadahilanang magliliwanag ang iyong katawan na nakakasilaw sa kanilang mga mata ni kahit natitigan kayong 2 ay hindi nila kayang gawin. Ipinagkaloob nga sa amin ni Lolo ang orasyon at sabay naming pinag-aralan ni Kaloy kung papaanong gagamitin. Hanggang sa lubusan na nga naming makabisa, tinesting namin ni Kaloy sa 2 lalaki upang mapatunayan kung anong uri nga ba sila ng nilalang na nabubuhay sa mundo. At sa muli nga naming pagbabalik sa may burol, muli naming nasipat ang 2 lalaki. Damaso, nandun pa rin sila oh. Ano, gamitin ba natin yung orasyon na binigay sa atin ni Lolo? Dahil kung masisilaw sila sa ating anyo, sigurado akong 100% kampon sila ng kadiliman. Aba Kaloy, mukhang ginagamit mo ng utak mo at hindi mo na pinapairal yung puso mo. Sige, subukan natin. Matapos nating sambitin ang orasyon, iihip natin sa 2 braso, sabay cross sa ating dibdib upang pumasok ang orasyon sa ating katawan. Madali nga naming sinagawa ni Kaloy hanggang sa mapansin na lamang namin na ang 2 kalalakihan ay hindi na makalingon upang paulit-ulit kaming sulyapan. Kumpirmado, Damaso. Gumagamit ng itim na kapangyarihan ang 2 yan. Dala-dala mo na ba yung langis? Oo, nandito sa akin. Pero hindi naman gumagalaw ang langis. Walang pagbulang nangyayari. Ibig sabihin na hindi sila aswang. Pero may tangan-tangan silang itim na kapangyarihan. Gusto mo bang lapitan natin? Para kausapin na rin kung ano ba ang pakay nila rito sa ating lugar. Mas maganda yung naisip mo, Kaloy. Sige at lapitan natin. Pagbating wika ko pa sa lingwaheng Bicol. Marhay na aldaw sa Indo. Ano tabi ang kaipuhan nindong 2? Nariris akong bako kamong tagaigdi. May tatabang tabi kami sa Indo. Nasa lingwaheng Tagalog. Magandang araw sa inyo. Ano ang kailangan ninyong 2? Napapansin kong hindi kayo taga rito.
May maitutulong ba kami sa inyo? Subalit habang patuloy akong nagsasalita, ni hindi man lamang lumilingon sa amin ng dalawa na para bang kinikilabutan sa nasa kanilang harapan habang patuloy na hindi makapagsalita. Wala yatang dila ang dalawang to, Damaso. Kanina pa tayong tanong ng tanong eh. Ni hindi man lamang sumasagot. Hanggang sa hindi na makatiis ang isang lalaki roon at nagsalita na ito ng, Anong uri ng kapangyarihan meron kayo? Bakit nakakasilaw ang inyong katawan? Ni hindi kami makalingon sa inyo. Tao pa ba kayo o malalakas na elemento? nakakapagsalita naman pala kayo. Pinaghintay niyo pa kami ng matagal. Wala kayong dapat na ipagtaka sa amin dahil tao rin kami, subalit may malalim na kaalaman. Uulitin kong tanong sa inyo, ano ang sadya ninyo rito? Ang paslangi ng matandang si Edgar. Siya ang sadya namin dito at wala kaming pakialam sa inyong dalawa. Umalis na kayo. Mukhang naliligaw yata kayo at mali rin kayo ng pinagsabihan. Humahanap lang ba kayo ng tiyempo? May aaminin kami sa inyo. Ang matandang tinutukoy ninyo ay ang aking lolo. At kung tatansyahin ko naman ang inyong kakayanan, wala pa kayo sa kanyang kalingkingan. Dahil kung sa amin pa nga lang ay hindi nyo na kayang tumitig. Produkto kami ni Lolo Edgar. Siya nga pala, bago nyo siya makaharap, kinakailangan dumaan muna kayo sa aming dalawa. At kung malampasan nga ninyo kami, yun pa lamang ang tamang oras para makaharap ninyo ang matanda. Ganoon ba? Isang mahi ka lang naman ang ginagamit ninyo para hindi kami makatitig. At hindi basihan yan upang ipakita ninyo sa amin na malakas kayo sa kadahilanang ang kaalaman namin ay nanggaling pa sa itim na ermitanyo. Tama ng dada, Manoy. Simulan na natin. Bagyang dumistansya sa amin ng dalawang lalaki. Nakahanda na rin kaming dalawa noon ni Kaloy at ayaw rin naming magpakakampante sa kadahilanang hindi namin kilala kung sino ang aming kaharap. Hanggang sa nagsambit na nga iyon ng mga usal at napansin kong nagkaroon siya ng sandata sa kanyang kamay. Isang kulay itim na sibat espiritual ang kanilang naging tangan-tangan. Umanda kayong dalawa sa pagmamaliit ninyo sa amin. Harapin ninyo ang itim na sibat espiritual kung kaya ninyo itong malampasan. Sabay nilang ipinukul sa amin ang sibat. Subalit bago pa man lamang yun makarating sa amin, bigla itong naglaho na parang usok hanggang sa marinig namin ang boses ni Lolo. Pinadala ba kayo ng itim na ermitanyong si Mael, ang dati kong kaibigan, na ngayon ay nilalamo na ng itim na kapangyarihan dahil na rin sa kanyang kasilawan? Ang pamamaraan na ginagawa ninyo ay nakikita ko sa kanya, kaya malamang ay apprentice niya rin kayo upang utusang paslangin ako dahil na rin sa kanyang inggit na hindi niya kayang tanggapin na magkaiba kami ng kakayanan na kahit kailanman ay hindi matatalo ng kadiliman ng liwanag. Tama ka, tanda. Kami nga ang pinadala rito para paslangin ka. Subalit nakikisawsaw ang dalawa mong alagad. Lolo Edgar, ipaubayan mo na sa amin ito upang mabigyan ng leksyon at tinitiyak kong hindi kami magpapatalo. Sige apo, inihanda ko na kayo para dyan. Gamitin ninyo ang inyong kaalaman espiritual, pati na rin ang mga sandata upang matapatan ang kanilang mga kakayanan. Handa ka na ba, Kaloy? Kanina pa, inilabas ko na rin ang espadang espiritual gamit ang batong kidlat na ibinigay sa atin ni Lolo. Gagamitin ko rin itong pananggalang kung sakaling gumamit uli sila ng itim na sibat. Ngayon, Kaloy, tayo naman ang susugod sa kanila. Gamit ang espiritual na espadang kidlat, tatakbo kaming sumugod ni Kaloy at dahil sa hindi nila napagandaan iyon, sa pagtama pa lamang sa kanilang katawan, dahil na rin sa itim ng kanilang budhi, tumagos ito na naging dahilan ng kanilang paghihingalo. Pakiusap ng wika pa ng lalaki habang nakahandusay sa lupa. Huwag mong itarak sa aking dibdib ang espadang kidlat. Sinunod lang namin ang utos ng itim na ermitanyo. Parang awa mo na bigyan mo pa kami ng isang pagkakataon. Hindi na namin gagambalain si Manong Edgar at magbabagong buhay na rin kaming dalawa. At nang itatara ko na nga sa kanyang dibdib ang espiritual na espadang kidlat, tumutol roon si Lolo Edgar habang nagwiwika ng, Bigyan natin sila ng isa pang pagkakataon. Papagalingin ko kayo. Subalit to pa rin ninyo ang inyong ipinangako. At maliban pa roon, kakalasing ko ang lahat ng inyong itim na kapangyarihan
na ikinarga sa inyo ng itim na ermitanyo. Tugong wika ko naman kay Lolo Edgar. Ang akala ko hubalo, kapag itim ang budi, kinakailangan ng paslangin. Tama ka roon, Damaso. Subalit ang 2 taong yan ay nilinlang lamang ng itim na ermitanyo. Wala naman ho kaming magagawa kung kayo ang magdidesisyon. Sige ho't kayo nang bahala sa kanila. Madaling nilapatan ang lunasyon ni Lolo Edgar sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kamay. Wala namang sugat pisikal, subalit ang kanilang espiritual ang may malubhang natamo. Makalipas ang 30 minutos, nagpatuloy sa pagpapahinga ang 2 matapos gamutin ni Lolo Edgar. Wala rin kaming nagawa ni Kaloy sa kadahilanang isinama niya pa yun sa kanyang tahanan habang marahang naglalakad. Subalit patuloy ang aming pagmamasid dahil maaaring patibong lamang ang 2 yun. At nang makarating na nga kami sa tahanan, may nahon pang kinausap ni Lolo ang 2. Mawalang galang na sa inyong 2. Malalim ang dating pinagsamahan namin ng itim na ermitanyo. Subalit wala na akong nagawa sa kanya nang baguhin niya mismo ang kanyang sarili. Hanggang sa maminsala na siya ng ibang mga tao gamit ang kanyang kapangyarihan. Kaya wala na siyang pinagkaiba sa mangkukulam, gayon na rin sa barangan. Kaya kung ako sa inyong 2, wag na kayong babalik roon sa kadahilanang hindi ninyo na isagawa ang inyong mga plano. Maaaring kayo naman ang kanyang paslangin at pagdiskitahan ang kanyang galit. Marami hong salamat, Manong Edgar. Sa kabila ng masamang plano namin sa iyo, pinuhay mo pa rin kami at binigyan ng isa pang pagkakataon. Sige na, tumalis na kayo. Magpakalayo-layo kayo sa kanya upang isipin niyang napaslang na namin kayo. Kaya hindi na kayo nakabalik sa kanyang teritoryo. Humingi pa ng pakiusap kay Lolo Edgar ang isang lalaki bago ito lubusang umalis at nagpakalayo-layo. Maaari niyo rin ho ba kaming turuan tulad doon ng 2 ninyong disipulo? Pasensya na kayo, iho. Wala na akong oras para magturo pa. Sapat na sa akin ang 2 ito. Matanda na rin ako at sa kahit na anumang oras ay maaari na rin akong pumanaw. Sige ho, Manong Edgar. Aalis na ho kami. Nagpatuloy na nga sa paglalakad ang 2 habang pinagmamasdan namin ni Kaloy upang makasigurong lumayo na nga ang mga ito. Kayong 2, meron akong ipapagawa sa inyo. Huwag na ninyo silang isipin dahil wala na rin silang abilidad. Ituon ninyo ang inyong isipan sa oras na ito dahil may misyon kayong gagawin. Sa bundok ng Inamnan, Pequeño, may naninirahang isang pamilyang aswang roon na kinakailangan ninyong tugisin at paslangin. Sa tingin niyo, Hulo, handa na ho ba kami para doon? Oo naman, Damaso. May tiwala ako sa inyong 2. Kinabukasan din ay magtutungo na kayo roon. Gayunpaman, naganda kaming 2 ni Kaloy at nagpatuloy sa aming pagdarasal para na rin sa aming kaligtasan na hindi magpakakampante. Kinabukasan ng hapon, binaybay na namin ni Kaloy ang daan patungo sa Inamnan, Pequeño. Mapayapa naman ang lugar sa aming pagdating, ngunit nang may makasalubungan kaming isang lalaki na para bang hapong-hapo sa kanyang paglalakad habang nagwiwika sa amin ng Bicol na lingwahe. Pasain po kamo, day na po kamo tabi mag-agi dyan. May dakulang itom na ido dyan, nakaharang subago sa kuya. Kang gagapoon ko na, bigla na lang pong nawara, kaya nagdalaga na po akong paigdi. Dakula po siya. Nasa lingwaheng Tagalog. Pasaan po kayo? Wag na po kayong dumaan dyan. May malaking itim na aso po dyan. Nakaharang kanina dyan sa may daan. Nang babatuhin ko na, bigla na lang po siyang nawala. Kaya nagmamadali na po akong tumakbo papunta rito. Malaki po siya. Pabulong na wika pa sa akin ni Kaloy habang pinagmamasdan namin ang lalaking takot na takot. Ang aga namang sumalakay nung Damaso. Papadilim pa lang eh. Wala talagang awa ang pamilyang ito. Kinakailangan talaga sa kanila paslangin. Relax ka lang, Kaloy. Darating din tayo dyan. Huwag po kayong mag-alala. Kaya po namin ang sarili namin.
Salamat po sa inyong paalala. Lumayo na po kayo sa lugar na ito. Sambit na wika ko yun sa lalaki. Hanggang sa nagpatuloy kami sa paglalakad ni Kaloy, inilagay ko na sa aking kamay ang mahiwagang langis na magbibigay hudyat sa amin kung meron na nagmamasid sa aming paglalakad. Hanggang sa dumating kami sa isang masukal na daan na pangbahagyang isang tao lang maaaring makaraan. Malamang ay doon ang galing ang lalaking yun na kanina nga punghapo sa kanyang pagtakbo. At nang mapansin ko na nga na bumubula ang langis, dahan-dahan kaming naglakad ni Kaloy upang pakiramdaman ang paligid. Nandirito na sila, Kaloy. Humanda ka dahil hindi lang siya nag-iisa. Nakikita kong 5 silang magkakasama. Tumingin ka sa iyong paligid. May mga malalaking aso ang nakadungaw sa bawat kanto ng masukal na damuhang ito. Oo, napapansin ko na sila, Damaso. 7:00 yung punto pa lang ng gabi. Mukhang gutom na gutom ang mga ito. Gamit ang aming pananggalang at kabal sa katawan, gayon na rin ang aming espiritual na espada, matapang naming hinarap ni Kaloy ang mga yon hanggang sa... Damaso, kinagat ako na nasa likuran ko. Paulit-ulit na winasiwas ang hita ni Kaloy dahil na rin sa matalim na pagkakakagat nito. Kinaladkad pa nga siya sa lupa at nang susundan ko na nga si Kaloy, umatake naman ang isa sa akin at hindi na rin ako nag-atubiling itarak sa kanyang espiritual na espada hanggang sa mawalan ito ng buhay. Ano? Sino pang susugod sa inyo? Tingnan natin ngayon kung hanggang saan kayo. Mga walang kakayanan lamang ang kaya ninyong paslangin at wag na wag ninyo kaming itulad sa kanila na basta-basta na lamang ninyong hahaklamin para gawing pagkain. Kaloy, ayos ka lang ba riyan? Ayos lang ako, Damaso. Nakaisa lang to sa akin dahil traidor kong umatake. Akala niya siguro tatalab sa akin ang matalim niyang pangil. Matapos paslangin ni Kaloy ang umatake sa kanyang likuran, muli siyang bumalik sa aking tabi upang harapin pa namin ang ibang nanduroon. Sige, sabay-sabay pa kayong sumugod sa amin. Tingnan natin ngayon kung hanggang saan ang lakas ninyo, mga traidor. Paghahamong wika iyon ni Kaloy, hanggang sa sabay-sabay nga umatake ang tatlo na nasa anyo pa rin ng malalaking aso. Wala naman kaming takot na humarap ni Kaloy dahil alam namin sa aming sarili na protektado kami ng aming mga dasal, gayon din ang aming makapal na kabal sa katawan. Hanggang sa makaharap ko nga ang dalawa roon, una kong napaslang ang isa sa pamamagitan ng pagtagpas at ang isa naman doon ay dahan-dahan kong ginilita ng leeg upang iparamdam sa kanya ang sakit na naramdaman ng mga taong kanilang pininsala. Ito ang nararapat sa iyo, ang iparamdam ang sakit habang unti-unti kang nalalagutan ng hininga. At nang mapaslang na rin ni Kaloy ang kanyang kaharap, isinagawa namin ang aming plano. Sinunog namin ang katawan ng mga yon at hinanap din namin ang kanilang tahanan upang walang awa rin itong sunugin. Nang matapos naming may sagawa ni Kaloy ang aming mga plano, hindi namin napansin na nandudoon na palang muli ang lalaki. Sambit na wika ko pa nga sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Nasaksihan mo ba ang pagpaslang namin? Oo po. Nakita ko po ang lahat. Pasensya na po kayo. Dahil wala po akong ibang daraanan kundi dito. Hindi po talaga kasi ako taga rito. Nagbakasyon lang po ako dyan sa tiyuhin ko. At wala po ibang daraanan kundi sa lugar na ito. Kaya sa pagbabalik ko po nakita ko po ang ginawa ninyo. Pati na rin po ang pagsunog sa kanilang katawan. Halika rito at ipikit mo ang iyong mga mata. Aalisin ko ang lahat ng memorya na iyong nakita rito. Huwag kang mag-alala. Walang masamang mangyayari sa'yo. Gumamit ako ng usal pang hipnotismo para na rin sa ikabubuti ng bata at nang utusan ko na nga itong umuwi sa kanila, nagpatuloy lamang ito sa kanyang paglalakad na para bang wala man lamang nangyari at wala siyang kahit na anumang natunghayan. Hindi na kami doon nag-aksaya ng oras ni Kaloy na kaagad na rin kaming umuwi. At habang paparating pa lamang kami sa tahanan ni Lolo, sumalubong na ito sa aming dalawa na may daladalang gasera at nagsasalita ng, Huminto muna kayo rito at wag mo nang papasok sa loob ng tahanan. Babasbasan ko kayo. Unang binasbasan ni Lolo si Kaloy at kahit na nga wala sa dugo ni Kaloy ang pagiging dibino, tinanggap niya pa rin ang basbas ni Lolo upang maging kaisa umano sa mga dibinong tagapagligtas na namumuhay sa kasalukuyan. At nang ako na nga ang humaharap sa kanyang pagbasbas, sambit na wika pa sa akin ni Lolo nang,
Tanggapin mo ito, Damaso. Binabasbasan kita bilang malakas na lahi ng Divino dito sa kasalukuyang panahon. Okay mga kaiwaga, maangas na kwento ni Damaso, pati na rin ni Lolo Edgar at Kaloy. Marami pong salamat sa pagpapadala ng kwento. At kung nagustuhan niyo po ang kwentong ito, palike naman po, samahan niyo na rin po ng share. At kung hindi ka pa nakakasubscribe sa ating channel, huwag mong kalilimutang mag-subscribe para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.